Mga lingkod ng bagong tipan. Sinulat ko to 5:30 tapos PM 5:25. Ang pamagat nito ang mga lingkod ng bagong tipan. 2 Corinto 3:1 hanggang 18. Sakit muna ko. Mga lingkod ng bagong tipan. Akala ba ninyo'y pinupuri namin? Pinupuri na naman namin ang aming sarili. Kami ba'y tulad ng iba na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Kayo mismo ang aming sulat. Ng aming puso. Kayo mismo ang aming sulat ng rekomendasyon. Nakasulat kayo sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Ipinapakita ninyo na kayo ay sulat ni Kristo na ipinadala niya sa pamamagitan namin, hindi nakasulat sa tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa pamamagitan ng tapyas na bato, nakaukit sa puso ng mga tao. Nasasabi namin ito dahil kami ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahan gawin ito, subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan, isang kasunduang hindi ayon sa kautusan. Isang kasunduang hindi ayon sa kautusang nakasulat ayon sa Espiritu, sapagkat ang kautusang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan. Ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Nang ibinigay ang kautusang nakasulat, nakaukit sa patapyas na bato, nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises kahit ang liwanag na iyon. Sa mukha niya ay pansamantala lamang. Kung ang paglilingkod na batay sa kautusang nakaukit sa bato at nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na gayong kaluwalhatian, gaano pa kaya ang kaluwalhatian ng paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaluwalhatian ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol ng kamatayan, lalo pang maluwalhati ang paglilingkod na nagdudulot ng pagwawalang sala. Dahil dito, masasabi natin ang dating kaluwalhatian ay wala na, sapagkat napalitan na ito ng higit na maluwalhati. Kung may kaluwalhatian ang lumipas, lalong higit ang kaluwalhatian ng nananatili magpakailanman. Dahil sa pag-asa naming iyan, malakas ang aming loob. Hindi kami tulad ni Moises na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaluwalhatiang iyon. Ngunit naging matigas ang kanilang ulo, kaya't hanggang ngayon nananatiling nakatalukbong na iyon habang binabasa nila ang lumang tipan. Maaalis lamang ang talukbong na iyon sa
pakikipag-isa kay Kristo. Hanggang ngayon, may talukbong ang kanilang isip tuwing binabasa nila ang aklat ni Moises. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoon, binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. At ngayon, naaalis na ang talukbong. Nagniningning sa Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon ay siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya.